Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po muli ay magkakaroon ng ating pong prayer watch. Na-miss ko po kayo. At purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin, magbabantay upang sa gayon ang ating pong bayan, ang ating buhay ay magabayan ng ating Panginoon. Sa umaga po na ito, tayo ay sama-sama na muling dudulog sa harapan ng ating Panginoon. Yumuko po tayong lahat at pumikit, tayo po ay manalangin sa Panginoon. We honor you and we worship you, Father, Son, and Holy Spirit. We give you praise and we give you thanks sa lahat ng bagay na ginagawa po ninyo sa aming buhay. Sa araw po na ito ng aming pananambahan sa iyo at pagbubulay ng iyong salita, kayo po ay mangusap sa aming buhay. Ningi po namin ang iyong biyaya, ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang magturo sa amin sa umaga po na ito ng aming pananalangin at pagbabantay. Salamat po sa iyo, Panginoon. We worship you and we honor you. This is what we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay muling magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Marami po sa atin ang labis na nangangamba sa iba't ibang nararanasang problema, pagsubok sa kanilang buhay. Nag-aalala po tayo sa iba't ibang mga bagay sa ating buhay, sa ating sarili, na kung saan minsan nakakasakit ho ng ulo kung iisipin po natin ang lahat ng ito. Pero sinasabi po ng Panginoon sa atin, don't worry. Ito po yung pag-usapan natin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng mga pangyayari. Ang tinuturo ng Lord sa atin, huwag kang mag-alala, huwag tayong mangamba sa buhay po na ito. Sabi po ng Matthew 6 verse 25, so my counsel is, don't worry about things, food, drink, clothes, for you already have life and a body, and they are far more important than what we eat, to eat or wear. Purihin po ang Panginoon. Ang payo ho ng Diyos sa atin, don't worry about things. Pagkain lang ho yan, inumin lang ho yan, damit lang po yan. You have your life. May buhay tayo. May katawan tayo. Higit na mahalaga kaysa sa pagkain o sa anumang damit na kailangan po nating isuot. Ang sabi ng Panginoon, paalala ng Diyos sa atin sa Matthew 6:25, kapatid, anuman po yung kinakaharap mo sa buhay, huwag kang mag-alala. Huwag tayong mangamba. May Diyos po tayo na higit na mas makapangyarihan, higit na mas malaki kaysa sa ating pong mga pangangailangan. Sa buhay po natin, huwag tayong mag-alala una sa ating mga personal needs. Why? We have a God who is a great provider, our great provider. Hindi tayo dapat mangamba sa pagkain, sa damit, o sa anumang bagay. Ang Diyos kasi natin ay provider. Sabi ng verse 26, look at the birds. They don't worry about what to eat. They don't need to sow or reap or store up food, for your heavenly Father feeds them. And you are far more valuable to Him than they are. Will your worries add a single moment to your life? Tanawin natin ang mga ibon sa kaparangan. Hindi naman sila nagtatanim eh. Hindi naman po sila naghahasik. Pero umaani sila, pinagpapala sila, pinapakain sila ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang buhay natin, ang buhay mo kapatid ay higit na mas mahalaga. Mas higit pa po na importante kaysa po sa mga ibon. Hindi ko naman po sinasabing hindi importante ang mga ibon, pero higit na mas mahalaga po tayo sa paningin ng Diyos dahil tayo ay nasa wangis. Nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. Kapatid, mahalaga ka. Mahalaga ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay sa mundo po na ito. Huwag kang mag-alala sa mga alalahanin mo dahil ang Diyos mo, ang Diyos natin, ang provider natin, ang Diyos natin ang magkakaloob. Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Importante sa buhay po natin, maunawaan, we have a great provider. Ang Diyos natin ang siyang magbibigay ng anumang pangangailangan mo sa buhay. Kahit na po salat tayo sa panahon na ito dahil pandemya, walang trabaho, walang pagkakakitaan, God is a great provider. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos.
Wala po sa Kristiyano, sa bokabularyo ng mga Kristiyano ang salat dahil ang Diyos po ay sapat sa buhay po nating lahat. Amen po ba? He is our great provider. He is our great shepherd. Ang Diyos natin, dakilang pastol. Sabi po ng Psalms 23 verse 1, because the Lord is my shepherd, I have everything I need. Sa ibang version, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Hindi ako magkukulang. Pero maganda po itong verse na ito. Itong version po na ito, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Lahat ng pangangailangan ko ay nasa sa akin. Pag binasa ho natin yung buong chapter 23 ng Psalms, ay makikita na ho natin pagkain, inumin, aakayin tayo sa kapahingahan, kapayapaan, aakayin tayo sa ligtas na lugar, hindi tayo maano ng kaaway, hindi ang kamatayan ay hindi makakapaghari sa buhay natin. Lahat ng iyon ay napagtagumpayan ng ating dakilang pastol. Don't worry about our personal needs. Ang mga pangangailangan natin, financial man ito, material man ito, kagalingan man ito, emotional man po ito, kaya pong i-provide yan ng Diyos. Great provider ang ating Panginoon, great shepherd ang ating Diyos. Pangalawa, don't worry about your future problems or troubles, about our future troubles. We must not be preoccupied with tomorrow and its affairs. Sabi ng verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day is has enough trouble of its own. Sa araw po na ito, huwag niyo po munang isipin yung pangangailangan niyo bukas, pangangailangan natin sa susunod na buwan. Ang ipanalangin natin yung pang-araw-araw natin. Panalangin natin yung kalakasan ng Diyos sa buhay natin ngayong araw na ito. Sapat na daw po ang problema, sapat na po yung mga mararanasan natin sa araw na ito. So, ayon sa kakayahan natin, wag na po muna nating, isang tabi na po muna natin yung pangbukas. Do not worry, wag kang mag-alala. Sa araw ng bukas, kasama pa rin po natin ang Panginoon bukas. Kasama pa rin po natin ang Panginoon sa susunod na linggo. Dahil ang pangako ng Diyos, He will never leave us nor forsake us. He is the same yesterday, today, and forever. Kasama natin palagi ang Panginoon sa lahat ng hamon ng buhay natin. Don't worry about your future troubles. Sipin natin yung sa pang-araw na ito. Pero sa araw po na ito, kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Magtiwala ka sa ating Panginoon. We must live one day at a time. We are secure in God's hand. And let us live and work diligently and fully trusting God to take care of all. Live one day at a time. Secure po ang buhay natin ngayong araw na ito sa kamay ng Diyos. Mamuhay tayo, magtrabaho tayo ng may katapatan, ng may pagtitiwala. Ang Diyos natin, siya ang bahala sa lahat ng bagay sa buhay natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sa lahat ng sitwasyon, ano bang sitwasyon mo ngayong araw? May sakit ka? May malaki kang babayaran? Nade-depress ka na sa buhay mo o sa mga pangyayari sa kapaligiran natin? Natatakot tayong mahawa sa COVID-19? Natatakot tayo para sa pamilya natin? Present your request to God. Manalangin ka. Itulog mo sa Diyos. Do not be anxious about anything. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot sa anumang sitwasyon. Ilapit lang natin yan sa Panginoon. Manalangin tayo at tayo ay diringgin ng ating Diyos na buhay. Do not worry about our present troubles. Aba, sabi ko sa inyo kanina, one day at a time. Yung sa ngayon lang muna ang isipin natin. Pero ang sinasabi pa rin ng Panginoon, wag mo ding isipin yung sa ngayon. Huwag kang mangamba sa mangyayari sa buong maghapon na ito. Our troubles, tandaan natin, will not last very long. Hindi pang matagalan ang mga pagsubok. Dumadaan lang po yan sa buhay natin. Ang mga bagyo,
Pilipinas, binabagyo. Daanan po tayo ng bagyo. Pero hindi ibig sabihin mula Enero hanggang Disyembre, araw-araw may bagyo. Dadaan lang yan. 1 araw, 2 araw. Pagkalagpas po niyan, tapos na. Our troubles, dadaan lang yan sa buhay natin. At pagkatapos na maranasan natin ang biyaya ng Diyos, maranasan natin ang pagsama ng Panginoon, mararanasan po natin yung tagumpay ng ating Diyos. 2 Corinthians 4:17, for our present troubles are small, maliit na bagay and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Na pagkatapos po ng pagsubok na ito, may malaking kaluwalhatian, may malaking biyaya, may panghabang buhay na aanihin tayo mula sa Panginoon. We must not lose hope. Wag mawala ng pag-asa. Never give up our faith as we face our troubles. Kapatid, sabihin mo sa iyong sarili at sa ating Panginoon, hindi kailanman ako susuko. Hindi ko kailanman isusuko yung pananampalataya ko sa anumang pagsubok pinaparaan sa akin ng Panginoon. Hindi ko i-give up itong faith ko na ito sa Diyos. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Buhay ang aking Diyos. Buhay ang Panginoon. Amen po ba? Ang trouble po ay tutulong sa atin. Una, para tayo po ay maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Ang mga pagsubok ay nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Ang mga pagsubok ay nagpapaalala ng hirap na naranasan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang mga pagsubok, ito po yung pinakamaganda. Ang pagsubok ay opportunity ng ating Panginoon na ipakita niya sa iyo, sa maraming tao, na siya ay makapangyarihan. Kaya niya ang lahat ng bagay dahil siya ang may kontrol nito. Purihin po ang Panginoon muli sa araw na ito, sa mga susunod pa na mga araw. Don't worry about your personal needs. Don't worry about your future troubles. Don't worry. Huwag tayong mangamba sa present times. Kasama po natin ang Diyos. Hirapan man po tayo sa COVID-19, sa pandemya, sa iba't ibang pangyayari ng buhay natin. Pero kasama po natin ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo sa araw na to, marahil, ang ilan po sa atin ay dumadaan sa COVID-19, mga nakakapakinig po nito. O may mga sakit tayo, karamdaman, buhay ang Diyos natin. Buhay si Jesus. Nais po niyang ipakita sa inyo, iparana sa inyo, kanyang dakilang kapangyarihan. Nasasabihin niya sa atin, kaya ko yan. Kaya ko yan sa buhay mo. Kaya ng Diyos yan sa buhay mo. Makontrolin niya ang lahat ng bagay. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang makapangyarihang pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, ng aming pananalangin sa iyo, pagdulog namin sa iyo. Lord Jesus, marahil may mga kapatid kami na ngayon ay nawawala na ng pag-asa. May mga kapatid kami na sa ngayon ay napanghihinaan na ng kanilang kalooban. Marahil, Panginoon, sa kanilang buhay, nangangamba sila, natatakot sila sa iba't ibang sitwasyon at pangyayari ng buhay nila. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at akin pong idinudulog sa iyo ang aking mga kapatid na ito. Lord, whatever circumstances they are facing right now, whatever situations, Lord, na hinaharap nila ngayon, nahihirapan man po sila sa mga bagyo, sa mga problema na kanilang nararanasan sa araw na ito. Father God, I pray, give them strength. Give them strength. Give them courage, Lord, to face all these giant troubles
giant problems in their lives. Pero higit pa po kayong mas malaki kaysa anumang mga bagay sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, let your comforting power, let your love be manifested in their lives right now. And in the name of Jesus, yakapin mo po ang aking mga kapatid na yung spirito, yung biyaya, katiyakan na kayo ay lagi nilang kasama, na buhay ang Diyos nila, Diyos namin, katuwang po namin sa mga oras po na ito. Pagpalain niyo po yung mga anak, Panginoon, lalo niyo po kaming ilapit sa iyo sa mga sitwasyon na ito. Ang akin po mga kapatid ay ilapit po ninyo sa inyong puso, Panginoon. Palakasin, patatagin ang kanilang pananampalataya. At Panginoon, maging malapit po kayo sa kanila, lalo tigit sa mga oras na sila po'y lalapit sa iyo at mananalangin sa iyo. Lagi niyo po silang tutugunin. Patunayan na ikaw ay sobrang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo financially, materially, physically, kung sino man may mga nakaramdaman, we release healing by the stripes of Jesus. Lord, we are releasing, Panginoon, na ang iyong banal na dugo sa kanilang buhay ay kanilang maranasan at makumpleto ang kagalingan at himala para sa kanila. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, at sa buong araw na ito, Panginoon, anuman ang mga mangyayari, anuman ang kaganapan sa buhay namin, ang amin pong panalangin, O Diyos, kayo ang siyang sumama sa aming mga buhay for your glory alone. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin, ikaw lamang ang aming sasambahin. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayo sa diwan ng pananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay mag-i-intercede po tayo sa ilang mga prayer items. Una po ay ipanalangin natin ang JL Church Worldwide. Let's bow down our heads and let us continue to pray for our spiritual director, Brother Eddie, ang Executive Management Board ng JL Church, lahat po ng mga CNI pastors and churches, ang Region 1, ang Area 3, ang Pastor Dennis, ako po, at ang lahat po ng mga leaders and workers ng kabuuan ng JL Church Worldwide. We pray and we intercede, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, kumilos mo kayo sa buhay ni Brother Eddie, palakasin mo siya physically, Lord, magkaroon siya ng excellent health, wisdom, anointing, Lord, patuloy na idulot mo po sa kanya yung magandang sitwasyon ng kanyang katawan, O Diyos, upang lalo pa po niyang maibigay ang lahat ng 100% ng kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, gamitin mo po siya in a very special way, Lord, upang sa gayon hindi lamang po ang anointing mo para sa JL Church, kundi sa buong Pilipinas, and lahat ng tao na maaabot po niya, Panginoon, ay mababorn again, makakarinig ng iyong salita, tatanggapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, at inihiling po namin, Panginoon, ang kaligtasan ng buong mundo sa tulong po ni Brother Eddie. Give him wisdom, give him understanding, Lord, sa papaano pang pamamahalaan ang JL Church at mapapalago ito. We pray for the Executive Management Board, sa lahat po ng mga members nito, Panginoon, sa lahat po sa mga posisyon na kanilang hinahawakan. O God, in the name of Jesus, let your mighty hand, wisdom and understanding, blessing be upon them, O God, in the name of Jesus. At sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kumilos po kayo sa kanilang buhay, mapanuto, maisaayos, in a very special way, ang JL Church ayon sa puso mo, ayon sa naisin po ninyo, Panginoon. Increase your blessing, increase, Lord, your talent, increase, Lord, hallelujah, yung managerial skills, Panginoon, upang sa gayon, lalo pang mapaganda at mataas, mapaluwalhati pa ang iyong pangalan sa ministeryo ng Jesus is Lord Church Worldwide. Continue to bless all the CNI pastors and churches, central operation, national operation, international operation, ang lahat ng mga simbahan po na ito, ang lahat ng mga iglesyang ito,
na inilagay sa iba't ibang mga sulok, sa lahat ng sulok ng daigdig po na ito mula Luzon, Visayas, Mindanao at internationally, Lord. Hallelujah. Mapalawak pa ng husto, makapagkaroon pa, mag-multiply pa ang lahat ng mga gawain po na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Continue to equip all the pastors, all the leaders, Lord, ng JL Church Worldwide, all the workers, members, Panginoon, magkaroon ng malalim na pagmamahal, malalim na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Use the JL Church Worldwide, Panginoon, upang maabot pa ang maraming mga tao. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi internationally, even foreigner, Lord, in the name of Jesus. Bless Pastor Rocky and her family. Anoint her as she led us, Panginoon, sa ministeryo ng Region 1 and Area 3. Ako po, na JL Pastor ng Angat and DRT Bulacan. Continue to anoint us, O Lord, in the name of Jesus. Panalangin po namin para sa JL Angat. Lord, humihiling po ako na ang church po na ito ay magkaroon ng passionate heart, Lord, na maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo ng may katapatan, gagawin ang kalooban mo para sa katagumpayan ng JL Church Ministry. Maging mapanalanginin kami, mapuspos ng Espiritu mo, Panginoon. Magabayan mo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na ang kabuuan ng JL Angat and DRT ay lagi pong lumuluhod sa iyo at nananalangin sa panahon na ito, Panginoon. We need your power, we need your anointing, O Lord. And higit sa lahat, Panginoon, yung soul-winning church, soul-winning heart, Panginoon, maging soul winner ang lahat po ng mga mananampalataya mo upang lalo pa naming maabot, Panginoon, ang buong Angat at ang buong DRT for your glory alone. Panalangin po namin, Panginoon, ang place of our worship, Lord God, mag-provide pa rin po kayo sa amin, Panginoon, ng church lot, building, sa Angat, Panginoon, sa DRT, makapagpatayo po kami ng church, Panginoon, maganda at maayos na bahay panambahan for your glory alone, God. Hallelujah, ang dalangin po namin, O Diyos, umipukan ng mga tao, Panginoon, na magpapala para sa church namin upang mapatayo namin, makapagpagawa po kami, Panginoon, makabili kami ng lupa, Panginoon, in the mighty name of Jesus. You are the great provider. Lord, naniniwala po kami ng kalooban mo po na magkaroon kami ng magkaroon ng bahay panambahan. Kaya alam po namin, O Diyos, kayo ang kakatagpo nito. Naway ang iyong kapangyarihan ay maranasan po ng bawat isa po sa amin, that we will boldly share your gospel at magbukas pa po kayo ng maraming pintuan ng opportunity para ma-reach out po namin ang lahat ng 16 na barangay ng Angat at ang 8 barangay ng DRT, magkaroon ng mga gawain, home churches, extension services, mga life groups, O God. Pagpalain mo ang lahat po ng mga networks namin, men, women, children, YN, KKB, senior citizen. Lord, hindi man po kami nagkikita-kita sa church, Panginoon, pero Lord, nagkakaisa pa din ang aming puso, Panginoon, na maglilingkod para sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Panalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, ang aming Pangulong Duterte, Panginoon. Lord, anoint him, equip him, let the fear of the Lord be upon him, Lord, na magawa lang po niya ang lahat ng naisin mo para sa kanyang buhay at para sa bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Pangulo, ang mga gabinete, ang lahat po ng mga nanunungkulan sa government, Lord, mula Senado, congressman, Panginoon, sa Congress, O God, sa provincial, Panginoon, down to the municipalities, sa mga mayors, O Lord, hanggang mga barangay captains at ang lahat ng mga kasamaan nilang nanunungkulan. Panginoon, ang panalangin po namin, let the fear of the Lord be revealed in their hearts. In Jesus' name, let the fear of the Lord be upon them. Ang fear sa iyo, Panginoon, na tutupok sa anumang korupsyon, sa anumang pandaraya, sa anumang maling pag-iisip, sa anumang mga kamalian na ginagawa po nila. Let the fear of the Lord, the holiness of God be upon them in the name of Jesus. Na magawa po nila ang kalooban mo para sa aming minamahal na bayang bansang Pilipinas, Panginoon. We also pray, Lord, hallelujah, yung pandemya po na ito ng COVID-19. We pray and we ask, Lord, for a zero COVID-19 Philippines. Hallelujah, mawala na po ang mga cases na ito. Mabura na, Panginoon, ng COVID-19 sa bansa po namin. O God, in the name of Jesus, let the blood covering of Jesus, hallelujah,
pahid mo sa bansang Pilipinas, Panginoon, na tutunaw sa pandemya na ito, sa virus na ito na kumakalat sa aming kapaligiran. Give wisdom for the IATF, DOH, LGUs, O Lord, ang lahat po ng mga kapulisan, ng mga armies, O Lord, lahat ng mga may katungkulan, Panginoon, kung paano matitigil ang COVID-19 po na ito. Give them wisdom, understanding, guidance, Lord. Hallelujah. Suportahan mo po ang mga tao na ito, Panginoon, upang matupad po nila ang iyong dakilang kalooban para sa aming minamahal na bayan at matapos na ang COVID-19 na ito. We pray for the economy and the business sector. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, paunlarin mo po, Panginoon, maging ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipinos, Panginoon, ay iyo pong i-equip, O God, sa kanilang mga puso at buhay. Panalangin po namin ang aming pong bayan ng Angat, ang aming Mayor Nerding De Leon at ang lahat ng mga kasamahan niya na opisyalis, ang Mayora Marita Flores, Panginoon, ng DRT. I pray, Lord, continue to anoint them, give them wisdom, blessing, Lord. Let the fear of the Lord be upon them, O God, na magagawa nila sa kanilang kapanahunan ang naisin mo. Uunlad ang Angat, uunlad ang DRT for your glory alone, in the name of Jesus. And we pray also for zero COVID-19 municipalities para sa Angat at saka sa DRT. Panginoon, hallelujah, balutan mo ng iyong banal na dugo, pahiran mo ng iyong banal na dugo ang aming bayang Angat at DRT, Panginoon. Pagpalain mo ang ekonomiya ng bayan po namin, paunlarin mo po ito, Panginoon, at ang lahat ng mga mamamayan ng Angat at ng DRT. Higit sa lahat, Panginoon, makakilala sa iyo, magkaroon ng takot sa iyo, pagmamahal sa iyo, na sila po'y susunod ayon lamang sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang mga nakasama ko po sa araw na ito ng aming pananalangin. Hinihiling ko po, O Diyos, anuman din ang kanilang pangangailangan sa araw na ito, anuman po yung kahilingan po nila. We pray, O Lord, guide them, bless them, O Lord, and Lord God, ang himala, kagalingan, pagpapala ay sumaamin sa buong araw na ito, ang kalakasan, Panginoon, at higit sa lahat, katagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo, inaangkin po namin sa aming buhay. Maraming pong salamat. Aming Diyos Ama, naway ang iyong biyaya, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan ay sumaamin lahat, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ni Jesus, at ang walang katapusang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Once more po, kung kayo po ay may mga prayer request na gusto po ninyong maisama natin sa ating pananalangin, sa ating prayer watch, pwede po ninyo i-comment sa ating comment box. At muli, magsama-sama po tayo na mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos, manalangin at magbantay para sa ating minamahal na bayan. God bless you. Sumayin niyo po ang biyaya ng Panginoon. Shalom.